Yan na ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. 29 pesos nga usbaw sa daily minimum wage alang sa pribadong sektor sa Davao Region, epektibo na sa March 7, 2025, sumala sa DOLE 11. Pagkolekta og basura sa Cagayan de Oro City, tulo ka adlaw na nga nadelatar. Guba nga dalan padulong sa sanitary landfill, gitudlong hinungdan. Presyo sa kamatis ug repolyo moabot sa sobra triple ang giubos sa General Santos City ug Davao City. Ug PhilHealth mas gipatasan ang benefit package. Bisan ubang galastuhon sa outpatient, abagahon na niini. Ito ang GMA Regional TV One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Nakatagda na nga ipatuman ang usbaw sa inadlaw nga suhulan sa mga empleyado sa pribadong sektor sa Davao Region sa sunod bulan. Kung pila, atong sayron sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara, sugod sa March 7, maabot na sa sobra 500 o 500 pesos ang minimum wage sa Davao Region. Human nga nagpagula og new minimum wage rates ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board kon RTWPB 11. Aprobado na sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board kon RTWPB 11 ang 29 pesos nga usbaw sa inadlaw nga suhulan sa mga empleyado sa pribadong sektor sa Davao Region. Kinahanglang ipatuman kini sa mga employer sugod March 7, 2025. Sa non-agriculture sector, gikan sa kasabtangang minimum wage nga 481 pesos, mahimo na kini nga 510 pesos. Sa agriculture sector, gikan sa kasabtangang 476 pesos, musaka na kini sa 505 pesos. Usa matud pa ang Associated Labor Union kun ALO Southern Mindanao Region sa mga mitambong ato sa gipatawag nga konsultasyon sa wage increase diin 150 pesos ang ilang gipangayo. Nasad lang mi kay nganong 29 pesos lang ang kani siya, dili man gini siya isa ka kilo nga bugas, di gini siya makapalit, dili po di siya mutandi dito sa Consumer Price Index nga naa sa criteria nga dapat sundon ni RTWPB, wala na nila gisunod. Ilabihang apektado gayud matud pa ang mga empleyado sa grabeng pagtaas karon sa presyo sa mga palaliton, pamiliti sa transportasyon o uban pa nga galastohon nga dili na makaapas sa gigamayon sa sweldo. For the past 35 years, ang kanilang ginahatag sa kaning RTWPB, ginahatag nila sa AMUA is gamay lang jud kayo na aumento. Di gyud siya makabawi sa AMUA ba nga sa nagdaan nga panahon dagko na kay utang ang mga tao, kay gamay kayo ang sweldo. So kana ba to at least ibalik nila sa AMUA at least 2 pesos per month, per year atong 35 years ba 70 plus ang katong additional na magtandi siya sa Consumer Price Index. Aminado ang Davao City Chamber of Commerce and Industry Incorporated nga luyo nga 29 pesos ang usbaw sa suhulan. Dako na kini og epekto sa mga negosyo, sanglit dugang kini sa expenses matag adlaw sa kada empleyado. Pinakaapektado matud pa niini ang micro and small entrepreneurs. Normally, for businesses, if there is an increase on the cost, we will either include that as an additional portion of the price o maginang mahitabuan na. So whatever we are doing, services man or product, kay diba sa atong basic accounting, whatever is the cost, that should be part in the computation of the price. Sara nang hinaot ang labor sector nga unta mapurbahan matud pa ang ginaduso sa Kongreso nga 200 pesos across the board wage increase. Apan sa kabahin sa business sector bisan unsa man nga change sa ilang labor cost, mamahimo kini nga ma-transfer ngadto sa mga konsumante pinaagi sa pagpalit o pag-avail sa ilahang mga produkto o serbisyo. Sara. Okay, dagang salamat Argil Relator. Suportado sa usa ka transport group ang planong usbaw sa plitihan sa mga pampublikong sakyanan, taliwala sa padayong pagtaas sa presyo sa lana. Sumala ni Maning Duran, ang presidente sa Southeastern Mindanao Diversified Drivers and Operators Cooperative o SEMDOC sa pakiginabi sa GMA Super Radio Davao nga angaya na sabtun-an ang pagtabang sa mga driver sa PUJ sa nasud.
Hinungdan nga nang hinaot sila nga maaprubahan ang provisional increase sa plitihan. Nang hinaot sa bang grupo nga pakusgan sa gobyerno ang fuel discount sa mga pampublikong sakyanan sa nasod. Una nang gitakda ang pagdungog sa LTFRB bahin sa petisyon nga usbaw sa plitihan, din himuong 15 pesos na ang minimum nga pamiliti sa PUJ sa nasod gikan sa kasamtangang 13 pesos. Apan alang kang duran, posibleng piso lang ang maaprubahan sa ahensya sa pag-usbaw sa plitihan aron dili sa babugatan ang mga commuter. Doon na sa ipaglihok sa presyo sa mga produktong petrolyo sunod semana, kung asa posibleng musaka ang presyo sa gasolina, samtang gilaumang muubos ang presyo sa diesel. Sumala sa Oil Industry Management Bureau sa Department of Energy, base sa 4-day trading, posibleng anaa sa 10 hangtod 20 centavos kada litro ang iubos sa presyo sa diesel. Apan 40 hangtod 70 centavos matag litro ang posibleng usbaw sa presyo sa kada litro sa gasolina. O posibleng walay paglihok, kutob 10 centavos kada litro ang gipaabot nga isaka sa presyo sa kerosene. Ang maong paglihok sa presyo sa lana sunod semana gumikan sa posibleng supply disruption sa international oil market tungod sa kasamtangang tensyon sa Ukraine ug Russia ug uban pa. Mamahiwo pa kining mausab base sa resulta sa trading karong adlaw. Cagayan de Oro City Local Environment and Natural Resources Office o CLENRO nagpasidaan sa mga Cagayanon nga makasinati gyud og delay sa pagkolekta og basura human pipila ka mga dump truck ang natanggong sa gubang dalan padulong sa sanitary landfill sa syudad. Ani report ni Cyril Chavez. Adlawng Huwebes, nagpagawas og advisory ang buhatan sa Cagayan de Oro City Local Environment and Natural Resources Office kun CLENRO nga makasinati og delay sa pagkolekta sa basura ang dakong bahin sa syudad sulod sa pipila ka adlaw. Ang hinungdan ang nasinati nga kalisod sa mga garbage collector dump trucks sa pagsulod sa sanitary landfill sa bukidong bahin sa barangay Pagalungan. Tungod sa nagpadayong road construction sa sitio Baluarte sa barangay Lumbia ug ang pagkadanlog sa dalan, epekto sa sagunson nga pag-ulan nga nasinati sa lugar. Gabiyahe dito at igid makaagi tungod sa kadanlog. So munang may na lang usay kung mag-init kay magian, pero kagahapon kusog kayong ulan, naabtan kay buntag ang mga truck na rasdalan. Giadtuan sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang sitio Baluarte ug tataw ang kalisod sa dalan tungod sa kadanlog niini epekto sa sagunson nga pag-ulan. Wala pa ilabot ang dugang kalisod tungod sa patungas nga dalang lubak-lubak ug ang kasamtangang ginakonstruct nga dalan rason nga usa lang kalin ang magamit. Udto adlawng Biyernes among naabtan ang mga miyembro sa City Equipment Depot sa Cagayan de Oro LGU nga nagbuhos og balas ug bato sa kadalanan. Kini ang usa sa mga alibyo sa LGU aron temporaryong masolusyonan ang problema. Tuod man nakaagi na ang mga dump truck nga mo'y gakolekta sa mga basura sa syudad. Apan bisan pa man nga nakaagi na ang mga dump truck, gilauman gyapon sa CLENRO nga dako pa ang apason sa pagkolekta og basura, labi pa nga kapin 3 ka adlaw na kining nadilatar. Busa aron dili mahimong hugaw ang syudad, adunay hangyo ang ahensya ngadto sa katawhan. Kanang hinaot mi unta magtinabangay tang tanan pinagi sa pagbutang insaktos ng basura sa subong sako ug kung mahimo ayan na tawag pagawas kung dunay truck na nga moabot nga na-assign diya sa inyong mga barangay. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, 1 Mindanao. Atong sayron ang dugang pang mga balita sa Mindanao. Makauban nato si Cyril Chavez live sa Cagayan de Oro City. Cyril. Salamat Sara. Duha ka mga estudyante nga aligasyong gidagit sa Davao City ang nasakpang nagtumo-tumo lang di ay kay nagcutting classes. Gilayong mikatag sa social media ang istorya nga duha ka high school students sa barangay Los Amigos, Davao City ang giingong gidagit. Apan nasubay sa kapulisan nga milaag lang di ay ang duha sa mall ug nagmugna og senaryo sanglit nahadlok nga makasaban sa ilang ginikanan kay dugay miuli. Una nilang gibutyag pinaagi sa text message sa ilang ginikanan nga gidagit sila og puti nga van. Gisamaran sa dila ang kaugalingon aron ingnon nga gidagit sila. Nangayo sa bugpasaylo ang nagpost sa maong dili lehitimong impormasyon kinsa personal nga midangob sa police station.
Ipailawom sa assessment o monitoring sa social workers ang duha ka mga estudyante. Is dili siya tinuod nga kidnapping gumikan kay kaning duha ka estudyante nga mga babae is naga cutting classes lang sir no ni skip sila nga klase diha sa may area sa Los Amigos nga eskwelahan, and dito sila niadto sa mall sakay sa PUJ nga pula ang color, dili wala sila gikuha og puti nga van. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Valor 1.6 billion pesos nga kantidad sa smuggled nga sigarilyo ang nasakmit sa mga otoridad sa usa ka checkpoint sa Cagayan de Oro City. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Naharang sa mga personahe sa Police Station 9 Nazareth sa Cagayan de Oro City kining usa ka puti nga van dihang miagi kini sa gipahigayong checkpoint sa barangay Makasandig niadtong adlong Biyernes. Sa routine check nga gihimo sa mga pulis, nadiskitaan ang usa ka brand sa sigarilyo nga gisulod sa black plastic bag. Wala sila dalang mga dokumento nga nagpamatuod nga documented ang mga sigarilyo nga ilang gitransport. Sa investigasyon, nasayran nga gikan sa usa ka lugar sa sitio Tambo sa maong barangay ang van ug padulong kini sa Quezon Bukidnon aron mag-deliver sa mga sigarilyo. Anaa sa 40 ka mga boxes sa mga gituuhang smuggled nga sigarilyo ang sakay sa maong van nga moabot og 20,000 packs. Nagkantidad sab kini og kapin 1.6 million pesos. Sa karon na turnover na sa Bureau of Customs ang maong mga kontrabando alang sa posibleng pagpasaka og kaso samtang temporaryo kuno nga gi-release ang driver sa van. Nagkandak na og surveillance and kuha nga ato ang intelligence pati atong City Intelligence Unit nana may ginakandak na follow up operation. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao. Kamatikdan ang pag-ubos sa presyo sa kamatis ug repolyo sa General Santos City ug sa Davao City kung asa ana na lang kini sa kapin 20 pesos ang kilo. Ani report ni Efren Mamak. Pipila ka adlaw na kunong nakatambak kini mga kinarton nga mga kamatis dinhi sa City Food Terminal sa General Santos City. Usa sa mga nanag-iya niini si Michael Nagamos nga usa ka mag-uumang nga taga Tupi, South Cotabato kinsa nabalaka nga mga lata kini. Matud niya, dili kuno niya mabaligya kini sa taas nga presyo sanglit barato kuno ang palit niini karon. Tong January nag-ano pa may og 2,000 2K ang per crates. 2K ngani. Oo. Ngayon pila na lang? 350 plus tracking pa namon sa truck. Lugi na kayo sir kag gabi na gid ang ano sa panguma karon. Volume ang ano sir, planting sa kada area kag sabay-sabay. Oo, sabay. Kinisab nga mga sako-sako nga repolyo, pipila ka adlaw na nga naglaray sa maong bagsakan center. Sumala ni Inday Donaire, kinsa usa sa tag-iya niini ug usa sab ka mag-uuma nga taga Tupi, South Cotabato. Tag 55 pesos per kilo pa kuno ang baligya nila niini niadtong milabay nga bulan sa Enero. Apan karon tag 8 pesos per kilo na lang ang kuha. Papanay sa kadlaw wala mahalin hantod karon. Dati ma'am like last year, like last month 5.5 ang kilo. 5.5 ang na lang. 8 na lang gani ang kilo. Sa karon mapalit na lang sa 20 pesos per kilo ang kamatis kung itandi sa mga milabayng bulan nga naa sa 80 pesos pataas ang kilo. Samtang ang repolyo anaa sab sa 20 pesos per kilo kung itandi kaniadto nga anaa sa 35 pesos per kilo. Barato kayo ang gulay sir. Ang December is 80 plus pa pataas, then yung January na bumaba na po talaga. Yung repolyo din natin mapagkano kilo? 20 lang din po sir. Last sa December January. Mga 35 po. 35? Yes po. Sumala sa City Agriculturist Office sa General Santos City, posibleng dunay oversupply karon sa kamatis o repolyo gumikan kay dunay mga mag-uuma sa mga silingan nga lugar ang dungan nga nag-harvest. Usually harvest time na manggod, so ang Jensen is the trading hub manggod siya. So ang mga farmers na nagatanom og kamatis o repolyo or cabbage from other places, diha usually na nila ginabagsak sa ato ang bagsakan area. So kung nagdaghan diha karon, pud pasabot daghan po dito sa ubang area nag-harvest na. Usa sab kuno sa mga hinungdan nga dunay oversupply ang dungan nga pagtanom sa mga mag-uuma. Ang isa pod sa ginahimo sa farmer, ang basis sa pagtanom nila usually is
kung taas ang presyo. Pero of course, ang katong taas nga presyo karon, dili man na nimo siya sure na pag-harvest nimo taas na ang presyo. Therefore, upon harvest, sila pod ang sabay-sabay na mag-harvest. So since sabay-sabay sila bagsak dito sa ginabaligyaan nila, which will cause an oversupply. So by law of demand and supply, ana magyud na siya, pagtaas ang supply, mubaba gyud ang presyo. Sa Bangkirawan Public Market sa Davao City, makita ang abundasab nga supply sa kamatis. Busa kamatik na ng ubos nga presyo ni ini karon nga anaa na lang sa 15 kuto 25 pesos ang kilo. Sumala sa ubang mamaligyaay, kini tungod sa daghang supply. Sa karon ni barato gyud sa karon kay sobra-sobra ang supply karon. Hinuon wala man sila na problema kay mahalin man sab dayon ang ilang baligyang kamatis ug modiskarte sab sila aron dili maabtan og kalata. Nagsugod kuno og ubos ang presyo sa kamatis niadtong ikaduhang semana sa Enero. Sagad sa ilang mga supply gikan sa Kalinan, Turil ug Bukidnon. Samtang mi barato sab ang presyo sa repolyo nga naa na lang sa 25 pesos per kilo. Patay ang 26 anyos nga lalaking rider human nawad-an siya og kontrol sa gimanehong motorsiklo sa Davao City. Sa inisyal nga investigasyon, una ang aksidente gilatas sa 26 anyos nga rider ang punta dumalag padulong sa Talomo sa Davao Coastal Road, Davao City, Miyerkules sa gabi. Pag-abot sa tulay, nawad-an matud pa og kontrol sa manibela ang rider. Hinungdan nga nabanggaan nini ang concrete gutter sa dalan. Sa kakusog sa impact, nalabay ang rider sa dalan. Hinungdan nga nakahiagom siya og mga samad sa lawas. Nadala pa kini sa ospital apan namatay gihapon. Padayong pahimangno sa kapulisan ngadto sa mga motorista nga sundon gayud ang speed limit aron malikay sa disgrasya. Ilabi na sa Coastal Road nga pipila na sab ang nadisgrasya. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Temporaryong gisirado ang bahin sa kalsada sa Tulip Drive sa Matina, Davao City tungod sa drainage installation. Apan mialma ang ubang negosyante doon sa lugar kay maminusan ang ilang customer tungod niini. Sugod ni atong February 5, nagpatuman og temporary road closure ang Davao City Transport and Traffic Management Office sa Tulip Drive sa Matina, Davao City. Kini tungod sa i-install nga drainage sa lugar. Apan nakaapekto matud pa kini sa pipila ka mga negosyo sa lugar. Sa pakiginabi sa GMA Super Radio Davao sa tag-iya sa usa ka laundry shop nga si Wilma, nalugi na daw ilang negosyo kay walay customer nga makasulod sa ilang gikahimutangan. Mimenos gani daw ang ilang kita. Nakuratsap daw sila sa kalit nga pagsirado sa mga lugar subay sa mga proyekto. Ginakuhaan pa og kabahin kalabot niini ang hingtungdang ahensya nga nanguna sa mga proyekto. Hinuon giablihan na ang usa ka lane sugod ni atong Martes alang sa mga motorista. 38 anyos nga mananagat sa Cagayan de Oro City ang padayong gipangita sa otoridad ug iyang mga kaubanan human nga kalit na wala samtang nangisda sa lawod. Ani ang report. Pasado alas 2 sa kadlawon adtong Huwebes, nakurat na lamang kining mananagat nga si Crisanto Malazar. Human nawala na sa iyang pump boat ang laing mananagat nga si Fulgent Nuneza, 38 anyos. Samtang anaa sila sa lawod. Saysay ni Crisanto nga nalingat kuno siya ug ang iyang kauban sanglit na focus sila sa pagpanguha sa bug-isda. Diyang sa iyang paglingi sa pambot ni Fulgent, nawala na kini. Matod pa, nagpatuyok-tuyok ra kuno sa lawod ang mong pambot rason nga ilang giduulan ug nakita nga nawala na ang biktima. Natagak gito siya. No, nilibaw ko sa akong panagat. Ang gipos. Dayon, ipitain ako siya. Ug asa isunod-sunod ako yang area nga gidagdaganan sa iyang pambot ug nabagid siya. Wala man gid ako nakita sir. Gilayon silang mibalik sa baybay ug gitaho sa ilang grupo ang nahitabo. Gilayong mitabang sa pagpangita ang Philippine Coast Guard sa nawalang mananagat. Apan hantod karong adlaw Huwebes, pakyas nga makita ang mananagat. Matod ni Rolando Escarpe, kinsa presidente sa Kirabo Fisher Folks Association sa Barangay Bayabas, nga sukad namugna ang ilang grupo niadtong 2022, kini ang unang hitabo nga adunay mananagat nga naaksidente. Even though sa kakasuhito sa dagat, dapat na kay safety. So, ako na ikuan siguro sa mga asosasyon na
magpataod na ko sa ila og katong kuan life best kay magkinaunsa mulutaw man gyud ka. Gawas ni Ana, magsugod sab kuno sila sa ilang kaugalingon nga search sa lugar kung asa ulahing nasiplatan ang pampot sa biktima. Nasabutan na mo sa among grupo nga mangita mig tao na maayo mo salom kay kami na lang mo perform dito sa pagsalom. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez. 1 Mindanao. Nagtanyag na og mas daghang benepisyo ang PhilHealth sama sa gipatas ang benefit package alang sa dengue ug uban pa. Ani report. Biktima sa hit and run ang apo ni Marilyn Shongko. Busa gidala sa ospital. Buti na lang doon sa CT scan tsaka sa x-ray, wala naman damage yung bata. 8,300 pesos ang ilang bayro nun, bisan outpatient ug wala na confine ang bata. Sa bagong facility-based emergency package sa PhilHealth, bisan wala ka na confine, dunay makuhang benepisyo gikan sa PhilHealth. Ito pong February 14, nagsimula na rin po yung tinatawag nating bagong package for emergency care packages. Ito po is yung kung ang isang pasyente or isang miyembro ng PhilHealth ay nadala sa isang emergency room, nagkaroon po ng mga gamutan, pero hindi po sila na-confine. Nagstay lang sila sa emergency room ng mga 3 hours or 4 hours tapos pinauwi na ulit. So kung ikaw ay dengue suspect at nadala sa ER, meron ka na rin po ngayong bagong benepisyo na makukuha. Hindi lang po for confinement. Sakto sab kay nagataas ang kaso sa dengue sa managlahing lugar sa Pilipinas. Sa check-up pa lang matud pa, mahal na. Magpatingin po sa either sa consulta provider or pwede po kayong pumunta sa ER at may benepisyo pong makukuha galing sa PhilHealth or kung kinakailangang ma-confine ay mayroon pa rin pong benepisyo na makukuha sa PhilHealth. Gipatasan na sab daw sa PhilHealth ang benefit package sa dengue. Ang ating coverage for dengue mild or dengue fever ay from 10,000, ngayon po ang coverage natin is 19,500. Yun naman pong ating dengue severe or yung dengue hemorrhagic fever, ang coverage na po natin ngayon is from 16,000 to 47,000 pesos. At ito po ay makukuha ng bawat Pilipino na miyembro ng PhilHealth sa atin pong mga accredited public and even private facilities. Ang 17 anyos nga anak ni Melchor, dunay bato sa gallbladder. Di daw niya mapaoperahan ang anak. Yung naririnig ko doon sa mga ibang bed, mga halimbawa 5 araw lang, nasa 60 plus eh. Ilang araw na kayo? 13 days na, mag 13 days na to. Pero bago kami inakyat sa sa admission, pinasikaso muna namin yung PhilHealth ko. At saka malasakit. Yun sabi, di kami bubunot. Pipirma lang kami dun sa availment na Pinakalisod matud pa ang kaso ni Maria kay wala sila'y trabaho nga magtiayon. Nagkalukimia pa ang 4 anyos nila nga anak. Wala po kami kapera-pera po. Ano lang po, humihingi lang po kami sa po. Ngayon po, nanghingi lang po kami tulong sa dugo pa lang, tsaka platelet po. Ayun. Ang dugo po ay 1,500. Ang platelet, 1,000 po. Opo. Kailangan lagi po yung anak ko po. Covered ang anak ni Maria sa Z-package sa PhilHealth o katong alang sa mga dunay grabing mga sakit sama sa cancer. Naano ko na po doon sa social service ko. Na-approvean na mako-covered ko yung PhilHealth yung anak ko. Opo, kasi indigent lang po din po yung PhilHealth ko. Sa mga musunod nga adlaw daw, ilakip na sab sa PhilHealth ang pre-hospital emergency benefit o katong libre lakip ang pagsundo sa ambulansya sa pasyente. Ito po ay isang kabuuang gamutan po simula po sa halimbawa diagnostics hanggang sa chemotherapy kung kaya't malaki po yung ating coverage. Now, ang pamamaraan po ng pagbabayad natin dito ay by tranches in order to make sure na ang pasyente ay patuloy na nagpapagamot at patuloy na nabibigyan ng gamutan ng ating mga providers. So out of the 500,000 pesos po ay ang unang tranche ng pagbabayad natin is
300,000 pesos. Pangalawa pong tranche ng pagbabayad natin is 125,000 pesos and the 75,000 pesos to complete the 500,000. Sara Hilomen Velasco, 1 Mindanao. Mao kato mga huling balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kini makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalataw kanamo og sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita batag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok persa para sa mas dokumisyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod. Happy weekend mga kapuso ug mag-amping kita kanunay.